Sige po, maupo na po tayo. Ang dapat talagang binibigyan ng galang ang Panginoon, ano? Tayo po'y pare-parehas lang sa mata ng Diyos na uod. Uod tayo eh. Diba? Sabi nga ng Panginoon dun sa Psalm 22, diba? Kinote yun ni David, I am a worm. Talaga, yung worm kasi walang maipagmamalaki yan sa Diyos eh. Ganun po tayo. Ngayon, wala namang pangit na worm, wala namang magandang worm. May nakakita na ba sa inyo ng mukha ng worm? Yung close-up, picturean mo yung worm. Yung worm po na tinutukoy doon sa Psalm chapter 22, yun po yung worm doon sa mga, yung kulay puti po na mga pagka may basura na nabubulok, yun po yun. Yun yung worm. Ganun po tayo, mga kapatid, sa harapan ng Diyos. Kaya ang sabi ng Bible, di ba sabi ng Bible sa impyerno may worm, di ba? Yung taong hindi ligtas, ganun po talagang itsura pag napunta sa impyerno. So purihin ng Diyos, binigyan tayo ng pagkakataong maligtas. Privilege po yung maligtas eh, no? Gusto kong malaman no, na hindi lang yung missionary ang mga missionary. Hindi lang pastor ang mga missionary. Kundi bawat mananampalataya, bawat ligtas ay missionary. Tama po ba? Dahil bunga tayo, lahat tayo bunga ng mga missionary. Yung nagdala ng kaligtasan sa atin, yung nag-share ng gospel sa atin, missionary sila. So paano ngayon yan? Paano ka magiging missionary? Once na na-share mo yung gospel, nakapagdala ka ng kaluluwa, missionary ka. Tama po ba? Hello, hindi ata kayo sumasang-ayon eh. O yun. So wala pong walang malaking pangalan sa harapan ng Diyos. Lahat tayo. Kahit anuman ang kalagayan mo ngayon dito sa lupa, pag-akyat natin sa langit, pare-parehas tayo. Walang malaking pangalan doon. No? Walang, itong missionary na ito, grabe yung... Walang ganun. Dito lang yan sa lupa. Pero pag-akyat natin doon, pag nag-rapture, bang! Tapos na lahat. Lahat ng pinagmamalaki mo, wala na. Iiwan mo lahat ng meron ka. Tama? Oh, yung ayaw nyo, share nyo sa amin. Wala kaming sasakyan. Pwede nyo i-share sa amin. Okay? Kami po ay nagpapasalamat. Meron po ako ditong video. Hindi ko alam sa inyo kung sino nandito sa inyo nung kami ay unang bumisita sa church. Noong 2014. Hindi naman makikita eh. Ito po yun eh. Ito po yung video na yun. Pinakita ko to kay pastor. Saan to? Pastor, saan banda to? Hindi pa to dito eh. Sa baba pa ito, 2014. Tingnan nyo naman yung anak kong lalaki. Yan, lead pa. 2014. Ilang taon na? 11 na. February ito eh. February nga ba? Parang missions conference. Hindi. Yung first, tama ba? Missions conference yon? Yung punta natin? Kasi nandito yun sila, nandito sila Pastor Johnny Cor, si Jules Magbanwa, yung nasirang Mandy Kalinisan. Nandito sila noon eh, nung nag-present kami, kumanta yung mga bata. So, isipin nyo, no? Salamat talaga sa mga kapatiran, no? Hanggang ngayon, tinutulungan nyo kami. Salamat po talaga. At higit sa lahat, salamat sa inyo dahil walang tigil yung inyong pananalangin sa amin. No? Si Pastor Jandy, isa faithful na kaibigan ko yan eh. Pagka may problema ako, nilalapitan ko yan siya na nakakausap ko. Purihin ang Diyos sa mga kaibigan. Amen? No? Oo, talaga. Sabi ng Panginoon, yung doon sa Proverbs, nung sinabi niya yung there is a friend that sticketh closer than a brother. No?
So kami po ay lubusan nagpapasalamat sa inyo dahil kami ay nakauwi ng Pilipinas. Hindi ko nga alam, nagdadalawang isip ako kasi lagi ko napapanood yung mga vlogs sa YouTube about China na kung gusto na nilang girahin yung Taiwan. O, gusto na nilang sakupin. May plano sila 2025. Pag ginera nila ang Taiwan, automatic yung kasama ang Pilipinas. Tama? Automatic yung kasama ang Pilipinas. Bakit? Allied tayo eh. Kasali tayo sa kanila. Tapos may mga armas ngayon ang US na nakalagay sa Pilipinas. Saan nila patutunguhin yung mga, anong tawag nila? Yung long-range missile nila. Sigurado yan dun sa mga katabing bansa na allied ng US. Kaya nag-aalangan kami umuwi. Sabi ko, uwi ba tayo sa Pilipinas? Tapos may nabalitaan kami, meron na naman panibagong virus. Ay, nako. Nung huli kaming umuwi to 2020, kung natatandaan nyo, nandito rin ako ng February. Naipit kami ng 10 months. Supposed to be, babalik kami ng April 16. Yung aming binili na ticket ay round trip. Tapos, naipit kami ng 10 months, nakabalik kami ng Argentina, first week na ng December 2020. Pero puri ng Diyos, nakabalik kami. Pagdating ng 2021, tinamaan kami ng COVID. Hindi ko maintindihan, katatapos lang namin magpa-inject. Sputnik pa. Di ba yung Sputnik, sabi nila, tapang nun? O galing kasi sa Russia yung ginamit ng Argentina eh. So, tinamaan kami. Bang! Ay, nako. Muntik-muntikan na ako. Tapos sa biyaya ng Diyos, naka-recover. At ngayon ay nagpapatuloy. Purihin po ang Diyos. Okay? Yung tema ng 39 years of growth and grace, no? Na naisip ko na paano ba makikita, paano madidistinguish ng isang mananampalataya na siya ay lumalago? No? Paano madidistinguish individually? Hey. Chicos. Hey. Dito lang muna sa gwapo. Okay? Okay. Mga kapatid, paano individually? Diba? Ang salvation, individual yan eh. Kaya ang isang title ng Panginoong Hesus, personal Savior. That's why ang salvation, hindi siya by group. Hindi siya by family. Individual yan eh. Ang dealing ng Diyos, individual. So yung spiritual growth, mga kapatid, individual din. So ang tanong ko, paano ba madidistinguish, paano nalalaman individually ng isang mananampalataya na siya ay lumalago? Okay? Tingnan natin sa church, no? Tingnan muna natin sa church. May mga nagsasabi na hindi daw yung numbers ang batayan ng spiritual growth ng isang local church. Hindi daw yung number. Ano? Ano ang batayan ng spiritual growth ng isang local church? Paano nasasabi na siya ay lumalago kung hindi numbers ang batayan? Kung hindi attendance ang batayan? Paano? Actually, medyo na-twist yun eh. Medyo na-twist yun. Hindi yung tama. Dapat, kapag ang isang local church lumalago spiritually, nagmumultiply in numbers. Tama ba? Hindi sila kumbinsido. Hindi kumbinsido lahat. Kapag ang isang local church lumalago spiritually, lalago in numbers. Hindi pa. Kulang pa, parang dito banda sa may bandang kanan ko. Yung local church, kapag lumalago spiritually, lumalago in numbers. Yan, kumbinsido na sila. Kasi, pag hindi numbers ang batayan, ano na? Di ba isipin mo, 39 years, at hindi lumalago in numbers,
abay may problema. Tama? Dapat, ang batayan, kung lumalago spiritually ang isang church, locally, dapat yan, in numbers, lumalago. Bakit? Ang Kristiyano individually, nagmamature. Tama? Hindi ka dumadami. Hindi, anong tawag nun? Yung nagmumultiply? Anong tawag nun? Anong tawag nun? May tawag yun eh. Na parang nagkakaroon ka ng clone, dumadami ka. Hindi ganon. Pero as a local church, lalago tayo. Pag lumago ka spiritually, individually, ang bawat mananampalataya, lalago yan. In numbers, lalaki yan. That's why, pag lumago in numbers, huwag kayong mamroblema kung kailangan nyong mag-extend ang building. Bakit? Bakit? Kasi ang prinsipyo ng Biblia, gawin natin ang trabaho natin, gagawin ng Diyos ang trabaho niya. Di ba? Proverbs chapter 3. Punta tayo. Proverbs chapter 3. Verse 6. Ano sabi ng Bible? In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Kantahin natin. Turuan ko kayo, no? Itong side na ito. In all thy ways acknowledge Him. Tapos itong side na ito, and He shall direct thy paths. Sundan nyo lang ako sa tono. Okay? Kung saan bumagsak yung kamay ko, kakanta kayo. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. In all thy ways acknowledge Him, in all thy ways acknowledge Him, and all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Dalawang uri ng trabaho. Trabaho ng mananampalataya at ang trabaho ng Diyos. Ang trabaho ng mananampalataya, i-acknowledge ang Diyos. Ang trabaho ng Diyos, idedirekta niya buhay natin. Ganun lang yun. Okay, kantahin natin. In all, dito lang muna. In all this, masyado silang grabe. Ready? And He shall direct thy paths. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. In all thy ways acknowledge Him, in all thy ways acknowledge Him, in all thy ways acknowledge Him. Kung maiksi na nga lang yung linya nyo eh. Ano ba yan? Baliktarin natin. In all thy ways acknowledge Him. Sing! In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. In all thy ways acknowledge Him, in all thy ways acknowledge Him, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Kung siguro akong Diyos, mas pagpapalain ko yung mga nandito, no? Pero purihin ng Diyos, hindi ako Diyos, no? Pero purihin po ang Diyos. Yan ang dalawang uri ng trabaho sa ibabaw ng lupa. Meron tayong part, may part ng Diyos. Ang sabi sa akin ng Panginoon, noong 2011, nagsuko ako ng buhay. February 24, 2011. Pag mga missionary, kabisado, natatandaan nila, mabilis natin ang natatandaan yung mga dates. Hindi ko makakalimutan yan. Nasa Cebu ako. Nag-surrender ako ng buhay sa Panginoon while I'm still pastoring a church in Negros Occidental. February 24, 2011, nasa Cebu ako, missions conference. Hindi siya missions conference. Yung sa kay Dr. Gisalba, sa Bible Baptist Church sa Katipunan, hindi yun missions conference. Pinatawag ni Pastor Byers, yung president ng ABC, kilala nyo naman siguro yun,
pinatawag ni Pastor Byers yung lahat ng mga pastors sa Pilipinas na nagsusupport sa foreign missions. Isa ako sa tinawagan niya. Sabi niya, gusto ko umatin ka ng conference na ito dahil mabibigyan ka ng award. Uy, sa buong buhay ko, hindi pa ako nabibigyan ng award. Ngayon lang, di umatin ako. Galing ako ng Negros Occidental, Bacolod. Sakay ako ng Roro patungo ng Cebu. Pagdating sa Cebu, 4 days yun. Conference. No, binigyan ng ABC ng parangal lahat ng mga pastor na nagsusuporta sa foreign missions. At that time, may mga speaker. May mga foreign missionaries na speaker. And then, nung time na ni Pastor Byers, sabi niya gano'n, I've been in the Philippines more than 2 decades. And ever since I started the church in Tanza, Cavite, sabi niya, nag-start kami mag-pray na may tawagin ng Panginoon sa South America. Umiiyak siya at that time. Hindi ko alam bakit, nagsuko ako ng buhay, hinipo ng Panginoon ang aking puso, nagsuko ako ng buhay. Masaya ako noon, yung time na yon. Di bumalik na ako, tapos na yung conference, balik na ako sa Negros. Pagdating ko sa Negros, sinalubong ako ng sama ng loob, simangot, sinisigawan ako. Nino? Ng aking may bahay. No, bakit kaya yung mga lalaki, hindi nila naging title yung may bahay? Yung mga misis may bahay, yung lalaki wala. No, bakit kaya gano'n? No, yung ito yung may bahay kasi dapat siya nagtatrabaho eh. Pero bakit gano'n? Kasi sila tagahawak ng susi eh. Okay. February 24, sabi ng misis ko, 25 na. Sabi ng misis ko, pambihira, pupunta ka ng ibang bansa. Samantalang dito sa Pilipinas, kasi galing ako ng San Juan eh. Tagalog talaga ako. Yung misis ko, Ilongga. May mga Ilongga ba dito? Kaya pala konti lang yung mga gwapa eh. May mga Ilongga, no? Okay. Talaga, sis? Yung misis ko, Ilongga to eh. Kaya matapang eh. So, dapat daw hindi nagse-celebrate ng February 14 yung mga matatapang na babae. Dapat daw sa araw ng kagitingan sila nagse-celebrate eh. Isipin mo, no? Okay, ibahin natin. And then, usap kami, sabi niya, nahirapan ka nga mag-adjust eh. From Tagalog to Ilonggo eh. Pinag-aralan mo maigi, mahigit 1 taon, almost 2 years, nag-aral ka ng Hiligay nun eh. Para lang ma-win mo yung mga Ilonggo sa Panginoon. Tapos ngayon lalabas tayo. Panibagong pag-aaral na naman yun. Gaano katagal yun? Gaano kalaki yung adjustment? Ay, totoo naman. Pero, biyaya ng Diyos, na-discover ko, 45% ng salitang Tagalog, listen, 45% ng salitang Tagalog, Espanyol. No? Silya, puerta, bentana, escalera, mikropono, pantalon, sapatos, kubyertos, kutsara tinidor, baso. 45% ng salitang Tagalog, Espanyol. Ito pa isa, 68% ng Hiligay nun, Espanyol. Din ka makadto, adto sa merkado. Anong merkado? Palengke. 68%. Ang problema ng mga Pilipino, hindi natin ginagamit siya sa conversation. Bakit? Meron tayong sariling national language. Kaya hindi natin napapractice. Pero yung mga words, nakukuha mo, naririnig mo, naiintindihan mo kung binibenta na ba ako? Iniisip mong ganun eh, no? Kaya mga kapatid, first trial namin, gusto ko matutunan nyo, yung growth, yung spiritual growth, nagsisimula sa desire. Kapag ang desire
hindi lumalago, tandaan nyo mga kapatid, hindi kayo lalago. Di ba? Anong sabi? Ang liwanag, 1 Peter chapter 2, verse 2. Desire the sincere milk of the word that ye may. Para lumago ka, kailangan magkaroon ka ng desire. Kaya pala, maraming Kristiyano, matanda na sa loob ng church, hindi lumalago. Dahil ang kanyang desire, hindi nagbabago. Stagnant. Dapat po yung desire na yan, nagbabago. Sana, no? Sana yung bata na yon na kumanta, I want to know you more, Lord. Sana tawagin ng Panginoon yun. Pagpe-pray ko yun. Ano pangalan niya? Sino? Ito siya. Ano pangalan niya? Sabi nung nanay, huwag mo itaas sa kamay mo. Isipin mo yan. Hindi, tinataas na pala. Biro lang yun, sis. Biro lang yun. Kasi ako preacher din, at the same time, comedian ako minsan, natatawa sila sa itsura ko, hindi naman ako nagpapatawa. No? So, nasaan ako? Sana tawagin yan. Sana magkaroon talaga siya ng desire. I want to know you more, Lord. Yun po yun eh. Number 1, how to know that a Christian is growing. Number 1, you need to have the desire. This desire should be growing. Dapat itong desire na ito, na na gusto mong makilala ang Diyos, gusto mong saliksikin pa siya, gusto mo pang malaman ang salita niya, dapat yan nag-grow. Nakakita ka na ba? Nakakita na ba kayo ng baby? Marami ako na kanina nakasalubong, no? Yung mga dumarating na mga kapatiran, may mga dalang baby. Darating ang panahon, lalaki yan eh. Di ba? Nakakita ka na ba? 40 years old na lalaki, nakadaya, pero pupunta ng church. Ay, ano ba? Ay, ano yan? Di ba? Iisipin mo, ay, may problema ito. Tama? Pero maraming ganang Kristiyano. Maraming ganyang Kristiyano. Ang Kristiyano dapat nag-grow. Kung dati nasasaktan ka sa preaching, dapat ngayon hindi na, dapat manhid ka na. Nasanay na ako eh. Alam ko na yan eh. Talagang masakit minsan. Iba-iba yung talas ng bibig ng pastor eh. Di ba? Kayo, lalo na kayo, open kayo eh. Kayo yung church nyo, open to eh. Minsan hindi kilala yung pastor, pero kilala yung church. Saan ka pupunta? Sa balikatan. Ano meron doon? May balikatan doon. Sabi nila, punta tayo. Hindi kilala yung pastor. Sino pastor doon? Hindi ko alam. Pero kilala yung church. Yung pangalan ng church. Kilala kayo mga kapatid. Nakakarating kayo ng Argentina. Napapanood ko kayo eh. Okay? Napapanood ko kayo. Kaya yung mga ekspresyon ng mukha nyo, ayusin nyo minsan. Kasi napapanood kayo sa Argentina. Pinakikita ko kayo sa mga kapatiran. Ito yung mga taga-balikatan. Ito yung pastor nilang pogi. Yung assistant pastor. Hindi, pastor biro lang. Nasa na siya? Pastor biro lang yun ha. Okay? Ganyan ako eh. Pagka nanood, papakita ko yan sa mga miyembro. Para makita nila kung sino yung pastor nila. Makilala nila, ay, tunay pala si pastor. Hindi pala siya peke. May mga kaibigan pala siya. Yung mga kaibigan niya, malalaki yung church. Yung mga kaibigan niya, mission-minded. Kasi gusto ko pong malaman nyo, iba po ang Argentines. Mataas doon ang racism. Ang tawag sa amin, ano tawag sa atin? Chino. Chino ka? Chino ba yan? Paano naging Chino yan? Sabi ko sa kanila, ano ba yun? Yung anak ko, yung panganay kong anak, parang Koreana. Pero ako, paano naging? Ganon sila. Lahat ng Asian, ang tawag nila, Chino. So, ano ngayon? Na-generalize na. Itong Chino ay magbebenta dito. Ano kaya ibebenta ni pastor?
Ganun na yun, na-generalize na eh. So, ang ginagawa ko, pag nanonood ako ng video sa YouTube, mga kaibigan kong pastor, pe-present ko yan sa church. Makita nila, ay, hindi pala sila Chino. Ang lalaki ng mga mata ng Pilipino. Hindi pala Chino. Sabi ko, hindi kami Chino. Hindi kami nangaagaw ng isla. Namimigay kami. Nauubos na yung Batanes, no? Ito pong desire, number 1, dapat yan nag-grow. At hindi yan dapat tumitigil. Yung age, hindi yan dapat pantay. Hindi yan dapat pantay ng spiritual growth natin, no? Bakit? Alam natin yun. Na may sinabing verse ang Bible na minsan may nauna na nahuhuli. At may nung nahuli na nauuna. Spiritual growth po ang pinag-uusapan dun. Minsan may mga naunang naligtas pero ang bagal. Ang bagal ng spiritual growth. Bakit? Dahil po sa desire. Hindi tayo pare-parehas ng desire. Magbasa ng Bible. Bakit binanggit yung Matthew 6:33? Seek ye first. Dapat magkaroon ng desire ang isang mananampalataya para makita niya kung siya ba'y lumalago, dapat yung desire niya na saliksikin ang kaharian ng Diyos. Number 2, John chapter 5, verse 39. Ang sabi? Search the scriptures. Ano sabi? Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. So dapat yung desire mo na saliksikin, search the kingdom of God, dapat yan lumalago. And then yung desire mo, saan? Sa pag-search ng salita ng Diyos, pag-aaral. Huwag kayong masatisfied, mga kapatid. Hey, mga kapatid, huwag kayong masatisfied doon sa natutunan nyo sa Sunday school, yung ipinipreach ng pastor nyo every Sunday. Huwag. Dapat magkaroon tayo ng personal devotion, personal Bible study. Doon talaga nakikita yung paglago ng mananampalataya. Kasi bakit? Pag Sunday, uupo ka na lang, maghihintay ka na lang subuan. Yung pagkain, spiritually, na pinrepair ng pastor mo, minsan, gagawin pa ng iba. Ayaw niya. Bakit? Hindi niya gusto eh. Tama? May mga ganong Kristiyano eh. Hindi naman lahat ng isinusubo ng pastor niya, nilulunok niya kagad. Hindi. Minsan gagawin niya. Natinig. Sinasaliksik natin yung salita ng Diyos. At higit sa lahat, mga kapatid, napaka-importante po ng personal devotion. Kasi diyan nakikipag-usap ng direkta ang Diyos. Direkta po yan. Nakikipag-usap ang Diyos. And then, number 3, kung mayroong seek, Matthew 6:33, kung mayroong search, John chapter 5, verse 39, meron ding study. 2 Timothy chapter 2, verse 15, study. What? Study the scripture. We need to study the scripture. Lalo na po sa panahon natin ngayon, ang daming false doctrine naglalabasan. Hey! Ang daming false doctrine naglalabasan. Ang nakakatakot pa, within the Baptist circle. Di ba, mahigpit na sinabi ng apostle dyan doon sa 1 John chapter 4, try every spirits. Subukan natin sila, kilalanin natin sila. Men of the church, trabaho yan ng men, hindi yan trabaho ng babae. Try every spirits, mga kapatid. Yung mga pumapasok sa inyong preachers, yung mga nagpipreach, yung mga nakikipagkaibigan, siguraduhin yung tama. Like faith and practice tayo dapat. Parehas. And then number 2, dapat po yung faith lumalago. Dapat po yung faith lumalago. Bakit? Bakit kailangan lumago ang pananampalataya?
Kasi po, ang pananampalataya, hindi yan regalo ng Diyos. Hey, listen. Huwag kayong makonfuse. Huwag malito. Yung faith po, hindi yan regalo ng Diyos. Kasi, may mga ilang mananampalataya nagtuturo na yung faith daw regalo ng Diyos. O, puntahan natin ang ginagamit nilang verse, Ephesians chapter 2, verse 8. Ephesians 2 verse 8. Anong sabi ng Bible? For by grace are ye saved through faith. Diretso. Hindi ako nakatingin eh. Not of yourselves. It is the gift of God. Kunin natin yung subject ng verse. Ano ang tinutukoy dyan? Yung faith o yung salvation? Hindi po faith ang tinutukoy, ang context. Yung salvation. Bakit? Bakit hindi regalo yung faith? O saan nagsisimula ang faith? Sabi ng 2 Thessalonians, puntahan natin, 2 Thessalonians chapter 3, verse 2. 2 Thessalonians chapter 3, verse 2. Tingnan nyo, ano sabi? Ang tagal niya. Andiyan ba si kapatid? 2 Thessalonians chapter 3 verse 2. Ang sabi ng Bible, and that we may be delivered from unreasonable and wicked man, for all men. Lahat po ng tao na hindi ligtas, walang pananampalataya. Okay? According to this verse, lahat tayo noon, nung hindi pa ligtas, wala tayong pananampalataya. Paano tayo nagdi-decide what is right or wrong? Dahil po sa ating conscience. Kaya sinabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 10, verse 17, faith cometh by. Alam niyo kung anong meaning ng word na end? Ang sabi doon, faith cometh by hearing and hearing. Bakit naglagay ng end si Apostle Paul? Kasi po continuously yun. Faith cometh by hearing and hearing and hearing and hearing and hearing. Hindi ka lalago kung hindi ka makikinig. Ang iyong pananampalataya, hindi yan lalago kung hindi sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig at pakikinig at pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Ngayon, kung kulang ang time mo sa personal Bible study mo, kulang ang time mo. Isipin mo to ha, kulang ang time mo sa salita ng Diyos. Paano ka lalago? Paano ka lalago? May baby kaninang dumaan sa harapan namin. Subukan nyo siyang pakainin ng 1 beses 1 linggo. Katulad ng ginagawa ng maraming mananampalataya. Sunday lang a-attend. Paano ka lalago? Paano lumalago ang baby? Kailangan po yan pakainin araw-araw. Kaya pala, maraming Kristiyano, matanda lang ang edad niya, pero wala siyang pinagkatandaan. Aray ko. Parang ang sakit nun. Pastor, di ba matanda ka na rin? Oo, kasali ko dun eh. Yan ang katotohanan. Masakit tanggapin, pero wala kang magagawa dahil totoo yun. Ang spiritual growth ng isang mananampalataya, hindi nakadepende sa edad niya. Hindi porket matagal ka ng mananampalataya, malago ka! Yung amen galing na sa ilong. Amen. Amen. Para na sila mga baka. Amen. Dapat tupa eh. Di ba dapat tupa? Di ba? Totoo yun eh. Dapat ang isang mananampalataya, for 39 years, dapat lumalago tayo spiritually. Tama ba mga kapatid? Pag lumago ang desire mo, dapat lalago din ang iyong pananampalataya. Okay? Sa paglago ng iyong pananampalataya,
Letter A, dapat lalago din ang iyong trials and testings. Ha? Hey! Tama ba yung pastor? Sa paglago ng isang mananampalataya, dapat lumalago din yung kanyang mga trials and testings. Isipin nyo na lang ito, mga kapatid. Taas yung kamay nyo kung meron kayong dinaanan na pagsubok last year. Taas yung kamay nyo. Yung iba parang ayaw. Gumagano. Taas yung kamay nyo kung meron kayong dinaanang, hindi ko tinatanong kung mahirap man yan. Sinubok ang iyong pananampalataya. Taas mong kamay mo. Okay. Yung iba hindi sinubok. Umasa kayo, susubukin kayo ngayon. Totoo ba yung pastor? Okay. Tingnan nyo ito. Bakit meron tayong grade 1? Meron tayong grade 2. Ang examen ng grade 1, hindi pareha sa examen ng grade 6. Tama? Tama? Ano grade ka? Grade 8. Ikaw, kapatid? Grade 7. Hindi parehas ang examen ng grade 7 at grade 8. Habang tumataas ang grade mo, tumataas ang klase ng examen mo. The same thing with us. Yung trials and testing natin, lumalaki yan as we grow in the Lord. Huwag kang umasa na yung pagsubok mo last year, mauulit yan this year. It's either mamultiply yung trials mo. Mas mabigat, mas masakit, mas mahapdi, mas matagal, mas mahaba. Yan ang batayan ng Kristiyanong lumalago. For 39 years, iba't ibang klase na ang pagsubok na dinaanan niya. Nandito pa rin siya. Narinig niyo? Ganun po yan. Hindi pwede na yung trials mo last year, the same thing mararanasan mo ngayon. Hindi. At kung iniisip mo, pastor, napakasakit na nga nung nakaraan eh. Napakabigat na nga. Masyadong mahapdi. Tapos ang tagal. Abay, umasa ka, lalago pa yan. Bakit? Hindi ka naman bibigyan uli ng pagsubok ng Diyos na nalampasan mo na. Di ba masaya? Di ba't magiging, anong pangalan mo? Ha? Abimelech? Sino nga si Abimelech sa Bible? Yung king. Okay. Hindi ba't magiging masaya ka kung lahat ng magiging examen mo ngayong grade 8 ay galing ng grade 7? Ano ba ito? Napakadali naman. Ano ba si ma'am? Parang ano yata yung mga teacher. Isipin mo, binigay sa amin examen pang grade 7. Tama, hindi? Lagot ka. Sasabi, iniisip pala niya, ganun yung mga teacher. Nako. At eto, tingnan mo to. Grade 7 ka, magkakaroon ka ng examen na para sa grade 9. Anong gagawin mo? Wala kang opsyon. Mahirap man yun o madali, dadaanan mo yun. Tama? The same thing sa mga trials and testings natin. Mahirap man yan. At tanggalin natin yung komparasyon. Okay? Tanggalin natin yung komparasyon. Huwag mong i-compare yung sarili mo sa iba. Hello? Huwag. Kasi yung trials mo, maaaring mas mabigat sa ibang kapatiran. Yung trials ng iba, mas magaan kaysa sa iba. Huwag ka magsabi, Panginoon, salamat po. Ganito lang ang trials namin. Huwag. Naku. Sasabihin sa inyo ng Panginoon, gusto mo mas mabigat, ha? Tapos ka. Sino nag-aakala? Sino nag-aakala doon sa mag-asawang si Job at saka yung asawa niya? Sino mag-aakala na mamamatay sa isang iglap sabay yung 10 nilang anak? Hindi ba't masakit yun? Para sa nanay? Sa lalaki, siguro makaka-recover siya panandalian. Pero ang nanay, yung mamatayan nga lang ng isang anak,
Ang hirap na makarecover. Mamatayan pa ng 10, sabay. Ay, naku. Kailangan ng matatag na pananampalataya. Mga kapatid, number 1, yung desire, dapat yan lumalago. Habang lumalago yung numbers ng church, yung edad ng church, dapat lumalago ka. Yung desire mo. Pangalawa, yung iyong pananampalataya. That's why sabi doon sa Luke chapter 17, verse 5, ang prayer ng mga apostles, Lord, increase our faith. Bakit? Kasi kailangan po natin yan. Habang nandito tayo sa lupa, kailangan natin ng pananampalataya. Bakit? Dahil darating ang panahon, yung pananampalataya na yan, hindi na yan mag-i-exist. Wala na pong faith, hindi na po mai-exercise ang faith sa langit. Hindi mo na kailangan. Ano, pastor? Hindi na po mai-exercise ang faith sa langit. Bakit? According to Hebrews 11:1, ang sabi, faith is the substance of things, the evidence of things. Hindi mo pa nakita yung ebidensya. Kaya ka merong pananampalataya. Once harapan na kayo ng Panginoon, yung pananampalataya, hindi mo na kailangan. Nung mananatili sa langit? Di ba? Sabi doon sa Corinthians, yung 3 things, 1 Corinthians chapter 13, 3 things, sabi, faith, hope, and charity. Ano daw yun yung pinaka-greatest sa tatlo? Yung love. Bakit? Mananatili yun sa langit. Yung faith titigil hanggang sa rapture. Tapos na. Wala na. Bakit? Lahat ng inaasam-asam mo, lahat ng inaasahan mo, nakita mo na harapan. Nakatungtong ka na sa streets of gold, nakita mo na ang Panginoon, yung mga mahal sa buhay na nauna na, nakita mo na! Hindi mo na kailangan ng pananampalataya. Dito lang yan sa lupa. Habang may pagkakataon pa tayo, mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon, Lord, kung talagang matapang ka, Lord, dagdagan niyo pa po yung desire ko. Makilala kayo ng lubusan. Makilala kayo ng lubusan, Panginoon. Makilala kayo ng lubusan sa salita niyo. Dagdagan niyo pa yung desire ko. Dagdagan niyo pa yung aking pananampalataya. Lord, palakihin mo yung aking trials and testings. Dahil alam naman natin, pagkatapos ng trials and testings, laging may blessing. Di ba? Anong ginawa ng Diyos sa buhay ni Job? After ng trials and testings niya, anong ginawa? Anong ginawa ng Panginoon sa buhay ni Job? Sa kanyang mga ari-arian, anong ginawa? Ha? Di ba na-double? Na-double yun eh. Yung kanyang ari-arian, pagkatapos ng kanyang pagsubok. Kaya huwag kayong nagagalit. Huwag kayong naiirita pag sinusubok ng Diyos. Kasi, lagi niyong ilagay, may blessing ito once na matapos na. Once na matapos ng Diyos, sa akin, may blessing ito. Laging ganun ang Diyos. Every time na susubok ang Diyos ng kanyang lingkod, laging may pagpapala. Pangatlo, number 1, desire. Number 2, yung faith mo dapat mag-grow. And then number 3, yung iyong discernment. Yung discernment mo of right and wrong decisions, dapat yan nag-grow. Anong ibig sabihin? You became sensitive to the leading of the Holy Spirit. Letter B, you can easily detect Satan's attack. Kapag ang Kristiyano lumalago, nagiging sensitive siya sa presensya ng Banal na Espiritu. Iniingatan niya yung mga lugar na pinupuntahan niya. Iniingatan niya yung mga words na lumalabas sa kanyang bibig. Bakit? Lagi niyang sensitive siya sa presensya ng Banal na Espiritu. Dahil ang Banal na Espiritu, sensitive. Hindi natin napapansin minsan, napapaiyak natin ang Holy Spirit. Nalulungkot siya, nagdadalamhati minsan. Di ba?
Ephesians chapter 4, verse 32. Di ba? Tingnan nyo Ephesians 4:32. Kung paanong nasasaktan ng banal na spirito. Ephesians 4:32. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, had forgiven you. 33. And endeavoring to keep the unity. Oh, no. Hindi ito yung verse na hinahanap ko. Yung nasasaktan ng banal na spirito. Once, Ephesians 4:3 siya eh. 32 yung kanina, dapat 33. Napunta siya sa 3, oh, Ephesians 4:3. Walang 33. 31? Yung nagdadalamhati ang banal na espiritu. 30. And grieve not the Holy Spirit of God. Ang sabi doon, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Yung word na grieve, nasasaktan siya. Kapag may mga lumalabas na mga salita sa bibig natin na hindi galing sa Kanya, galing sa iyo. Hindi galing sa Kanya. Akala natin, lahat ng mga words na lumalabas sa bibig natin galing sa Kanya. Hindi po ganoon. Ang Holy Spirit, hindi niya kinukontrol na parang robot ang mananampalataya. Meron tayong free will, mga kapatid. Hindi ka pipilitin ng banal na Espiritu kung ayaw mo. Kaya yung pagbabago ng mananampalataya, Romans chapter 12 ba yun? Present your bodies a living sacrifice. Puntahan natin, kapatid. Romans chapter 12. Tingnan nyo to. Yung pag-grow, yung paglago ng mananampalataya. Romans chapter 12. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Tingnan nyo yung verse 2. Ang sabi ng Bible, verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by... Sino magre-renew ng mind mo? Hindi ang Holy Spirit. Ikaw yan. Dapat magkaroon ka ng desire na baguhin ka. Ang Holy Spirit, hindi tayo ginagawang robot na kung anong gusto niya gagawin mo. Hindi ganun. Ikaw ang magdidesisyon whether you like it or not. Ikaw ang gagawa ng desisyon, hindi ang Holy Spirit. Akala nila kasi ganun eh, na kung anong gusto ng banal na Espiritu, gagawin na lang natin. Hindi ganun. Binibigyan kanya ng kalayaan, magdesisyon. Di ba, anong offer ni Moses? Anong offer ni Moses sa Jews? Ano sabi niya? O mamili kayo. Gusto niyo ng blessing o cursing? Natatandaan niyo yun? The same thing with us. Hindi porkit ligtas ka na, Kristiyano ka na, lahat ng gusto ng Diyos mangyayari sa buhay mo. No. Bakit? May mga Kristiyanong napariwara ang buhay. Desisyon ba yun ng banal na Espiritu? Ha? Yung mga Kristiyanong kilala nyo, kilala ko, na napariwara ang buhay. Desisyon yun? Kagustuhan yun ng banal na Espiritu? Hindi. Ikaw ang magdidesisyon. Panginoon, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Anong sabi ng mga apostles? Lord, I believe. Help thou mine unbelief. Increase our faith, sabi nilang ganon. Bakit? Kasi yung ginagawa ng Panginoon, hindi nila magawa. So sabi nila, Panginoon, palakihin mo pa, dagdagan mo pa yung aming pananampalataya. Madadagdagan, lalago ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kung Kristiyano ka at kulang ang oras mo sa Bible reading, mga kapatid, matatagalan ka, ang age mo, tatanda ka. Pero yung ugali mo ng pagka-Kristiyano, mananatiling bata. Kung hanggang ngayon, sipin mo ha, kung hanggang ngayon, 39 years na, kung hanggang ngayon, na-offend ka pa rin sa preaching,
Ibig sabihin, hindi ka lumalago, kapatid. Mabagal lang yung paglago. Pang-apat, yung number 3, yung discernment of the right and wrong decisions. Letter A, you became sensitive to the leading of the Holy Spirit. Letter B, you can easily detect Satan's attack. Nalalaman mo kung ano yung mali. Yung number 6 kanina ng panunumpa, number 6, natandaan nyo, meron nag-catch up doon sa ano ko eh. Anong verse yung ginamit nyo nung sinabi nyo yung hindi panonood ng sine? Anong verse yung lumitaw doon? Number 6 yun eh, doon sa panunumpa. Yan, 2 Corinthians 9. Kami ay magtutulong-tulong magkaloob na may masayang puso at palagian para masupo. Hindi yata yan ah. Yung ba yun? Yung panonood ng sine? 11? Gusto nyo makakita ng verse direct class sinabi, huwag tayong pumasok sa sinihan, ang mga Kristiyano? Okay. Proverbs chapter 4. Huwag kayo tumingin sa akin, sa Bible. Okay? Isa lang po yung gwapo ngayon. Alam ko yun. Proverbs chapter 4. Tingnan nyo mga kapatid. Ang liwanag nito. Ang liwanag nito. Proverbs chapter 4. Verse 14. Proverbs 4:14. Di ba? Ang liwanag. Di ba? Ang liwanag. Enter not into the path of the wicked, and go not in the way of evil man. 15. Avoid it, pass not by it, turn from it. May mga Kristiyano, hindi pumapasok sa sinihan, hindi nanonood, pero titignan yung mga nakapost. Pero hindi papasok sa sinihan. Ang liwanag, avoid it, pass not by it, turn away. Turn from it, and pass away. Ano yan? Sinabi ba dyan na sinihan? No. Hindi sinabing sinihan. Pero pagka inilagay mo dyan yung beer house at yung sinihan, mga bars, parehas lang. Tama? Pang-apat, your discontentment should be growing. Discontentment? Ano yun? Tingnan nyo. Di ba kapag ang turo ng Bible, dapat maging kontento tayo kung anong meron ka. Tama? Di ba? Hebrews 13:5 ba yun? Di ba? Ang sabi doon. Okay, tingnan nyo mga kapatid. Yung opposite ng contentment, discontentment. Na-realize ko na dapat bilang missionary, hindi ako titingin sa number ng church namin. Dapat lagi akong discontent. Kasi ayaw ko makontento, dapat ayaw ko maging kontento sa number namin. Dapat, lagi kong iniisip, every Sunday, dapat lumalago. Hindi ako dapat makontento sa nakikita ko, dapat lumalago kami. Tama ba? The same thing with you. The same thing with you. Huwag kayong makontento sa number nyo. Dapat, kada Sunday, may nasa-save, may visitors, may nasa-save. As much as possible, dapat may nababautismuhan. Yun po yun, mga kapatid. Huwag tayong makontento. Bakit? Sabi ng Panginoon, makontento. Oo, iba yung context nun eh. Tama? Iba yung context nun. Pero yung kaluluwa, hindi ka dapat nagiging kontento. Dapat yan lumalago na dagdagan ang mga mananampalataya every Sunday. Every time na bukas ang pintuan ng church, dapat may naliligtas.
Panghuli. Oh, ito yung verse. Kung ano yung dapat na maging content. Daniel chapter 11 verse 32. Daniel 11 verse 32. Daniel 11:32. Dito tayo magtatapos. Tingnan nyo yung sabi ng Bible. And such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries, but the people, tingin, but the people that do know their God shall be strong and exploits. Anong ibig sabihin ng exploit, Pastor? Anong ibig sabihin ng exploit, Pastor? Ang sabi po ni Merriam-Webster, yung exploit daw, ang isa pang word na synonym ng exploit, dapat ang Kristiyano nagiging extreme Christianity. Meron kaming na-discover na doon sa Ushuaia, dahil madalas po nag-i-snow, pero napaka-effective na ministry. No? Nung una, akala namin, kapag ka may snow, mahirap mag-soul winning. Mali kami. Bakit? Kasi po, halos lahat ng bahay, 90% ng bahay sa Ushuaia lang po ito hindi sa buong Argentina. Ushuaia. Kung mapapansin nyo yung mapa ng Argentina, kung ito yung mapa ng Argentina, nandun po yung sa baba, dulong-dulo maliit na bayan ng Tierra del Fuego. Ang province niya, Tierra del Fuego. Ang capital city, Ushuaia. 1 hour travel, nandun ka na sa South Pole. Ang lapit na namin. Ang mga kapitbahay doon, puro penguin na. Kung hindi penguin, si lion. Whales, yan ang makikita doon sa southern pole ng southern part. The southernmost city in the world, yung Ushuaia. Mga kapatid, doon po sa Ushuaia, nakadiscover kami ng ministry. Nung una, iniisip ko, pagka malakas ang snow, naku, mahirap siguro mag-soul winning. Kasi ang lakas ng snow Pero hindi. Na-discover namin, ang mga bahay doon, may receiving area. Opo, katok ka. Hola, buenas tardes, o buenos días. Tenemos algo para ustedes. Queremos compartir la palabra del Señor con ustedes. Si me permite, quiero tener 5 hasta 10 minutos. May nakaintindi ba? Naintindihan nyo? Ay! Siguro kulang na lang tumawag na makakatulong ko sa Ushuaia, no? Tulang na lang na may magsuko ng buhay sa balikatan. At may makabalikat ako doon sa gawain. Di ba? Okay. Na-discover namin, meron silang receiving area. Kada bahay, kapag ka may bisita, hindi ka papapasukin ka agad doon sa main house nila. Papapasukin ka nila doon sa receiving area. Doon sa receiving area, nag-o-offer ng tea or coffee. Tapos nandoon, hindi po ito mainit na lugar. Ang mainit na lugar, doon sa loob ng bahay. Pero yung labas, pwede mong tanggalin yung jacket mo, hubarin yung boots mo, ilagay mo doon sa receiving area. Yun. Doon, pwede ka na mag-witness. At pag nagustuhan ka nila, papapasukin ka nila. At madalas ginagawa yan ng mga Argentinians sa panahon ng winter. Hoy! Di wala na kaming excuse ngayon. Wala nang excuse. Kasi nung una sabi ko, huwag na tayo lumabas, masyadong malamig. Hindi pala. Isa pang na-discover namin, kapag na nag-i-snow, hindi malamig. Kailan nagiging malamig? Pag tumigil ang snow, yung breeze ng hangin. Papasok sa lahat. Papasok sa lahat ng buong parte ng katawan mo. Talaga naman. Kailangan naka-solid yung suot-suot mong panlamig. And then yung pangalawa na na-discover namin, meron kaming tinatawag na silent preaching. Yung silent preaching, hindi ako nagpipreach. Wala nagpipreach sa amin. Yung mga cardboards ng Bible verse, nasa kalsada kami, tataas lang namin yan. Let the word of God preach to their hearts. Silently. Nakakatuwa po. Ilang beses na kami nagkaroon ng bisita dahil dun sa silent preaching namin. And then kapag kami may dumadaan doon sa kalsada, pagka bumusi na, ibig sabihin, sa senyas na gano'n, purihin ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, wala talaga tayong excuse. Wala talaga. Dinala kami doon ng Panginoon dahil ang purpose ng Diyos para sa amin. Anong klima natin ngayon?
Anong degree tayo ngayon? Pag lumabas ka, mga ilan? Ha? Ilan? 30? Mga 26? Okay. Ang pinakamainit po namin doon sa Ushuaia ay 12. Sabi ng Baguio last week, bago kami dumating, sobrang lamig na daw. Bakit? Kasi 23. 23? Mamamatay na po kami. Kaya kanina ayaw ko pumasok doon sa may, anong tawag ba doon sa paglalagyan mo sa amin sa opisina ba yun ni Pastor? Ano ko, parang hindi ako makahinga. Ay Lord, ano ba ito? Kasi po, ang pinakamalamig na dinanas namin, negative 23. Ang snow hanggang dito. Pastor, paano mo nakayanan yon? Dahil sa biyaya ng Diyos. Totoo po yan. Isa sa pinakamalaking blessing namin, binago ng Diyos yung resistance ng katawan namin. Dumating kami doon, si Mark at si Abby, 11 years old, 13 years old. And then nakaranas pa kami, alam ko na natatandaan nyo, nakaranas kami na hold up. Binugbog kami, sinaktan kami, pinalo ako ng 45, 4 na beses sa ulo. Napatunayan ko talaga sa ang natutuo ang sabi ng nanay ko, Raimundo, ang tigas ng ulo mo. Naalala ko si Nanay Ate Linda. Totoo po. 4 yung yung misis ko, kung bakit ko nasabing matapang, kasi 2 yung lalaking pumasok, mga naka-helmet sila. Yung unang lalaki na pumasok, inipit ka agad ako dito. Tapos sabi niya, dami la plata. Plata, pera. Dami, give me. Give me the money. That time, April 3, 2017, hindi pa po kami marunong mag-Espanyol. Dumating kami August of 2016. Ilang buwan pa lang yun. 8 months. 7 to 8 months, hindi pa po kami marunong. 2 lang ang alam naming salita. See and no. Kaya nung sabi sa akin, dami la plata. See, no, see, no. Pagpalo sa akin, ganun, bang! Kaya ko yun, ha? Akala ko laruan, eh. Yung pangalawang palo, pagpalo nga, boom! Aray, totoo pala, sabi ko. Tapos, inabot ako pangatlo. Pagpalo sa akin dito pangatlo, nakita ko yung misis ko, pumasok yung isang hold-upper, hinawakan yung buhok ng misis ko, pinalo siya. Bang! Dami la plata! Ang ginawa ng misis ko, nakipagbuno. Hinawakan ba naman yung baril na gano'n? Inaagaw niya. Pero nakatutok sa kanya. Tapos lumabas yung anak kong panganay. Paglabas ng anak kong panganay, binitawan ng isa pang hold-upper yung ulo ng misis ko. Hinawakan yung anak kong panganay. Bang! Si Luis. Sabi ko, bigay nyo na. Sabi ng nanay niya, sige na nga, ibigay na natin yung pera. Ay, sabi ko, may pera pala kami. Hindi ko alam yun Tingnan nyo, kaya tama yung mga babae may bahay talaga, no? May pera sila. Yung lalaki wala. Tapos pinalo ako dito. Pagpalo sa akin dito, nag-blackout na ako. Sabi ko sa Panginoon, Lord, naisuko ko na sa inyong lahat Wala na akong isusuko. Kung ako mamamatay dito sa mga oras na ito, bahala na kayo sa pamilya ko. That was 2017. Hindi pa kami nakakarating sa Ushuaia. The following year pa kami nakarating sa Ushuaia kung saan nag-start kami ng gawain. Mga kapatid, kung itinapon ko ang tuwalya at sinabi ko, Lord, hanggang dito na lang siguro, hindi na kami tutuloy. Hindi ko nakita yung mga kapatid na nakita nyo sa video. Hindi sila naligtas. Mga kapatid, katulad ko rin po kayo. May mga kaluluwa na umaasa sa inyong pagiging tapat sa Panginoon. Totoo po yan. May mga kaluluwa na maaaring maligtas sa pamamagitan ng inyong testimony. Kailangan nyo lang manatili sa Panginoon. Tayo po'y manalangin.